manifestation po ng Senator Na walang Judges kinalaman. na hindi naman po related sa impeachment. Minsan ang tagal po nilang nagsasalita. Ano pong opinion nyo dito? Mahirap talaga bigyan ng mikropono yung senador eh. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yung kahalagahan ng mga pagsubpina ng mga dokumentong nabanggit natin, Igan. Dating Senate President Franklin Drilon, nasa linya natin. Senator Drilon, Igan at Cathy, good morning. Good morning! Igan, kasi magandang umaga po. Opo. Ako po may master's degree sa impeachment. Kaya nga po kayo inimbitahan namin. Opo. Ano nga pong memorya nung time ni Chief Justice Corona, oo. Napag-usapan din tong kanyang mga bank accounts dahil ang pinag-usapan dun yung perang hindi niya na-deklara, di ba? Oo, even yung before pa daw po siya maging Chief Justice ay isinama po sa impeachment trial yung kanyang bank records. Opo. Ano pong desisyon noon? Ang desisyon noon, sinubpina yung bank records dahil ang impeachment po ay isang exception sa secrecy of bank deposits. Ibig sabihin, mayroon tayong batas na nagsasabi, hindi mo pwedeng gawin publiko ang bank deposits ng isang mamamayan. Ngunit ang exception ay yung impeachment trial. Bakit po? Dahil yung impeachment trial ay isang paraan kung saan pinapasagot yung mga impeachable officials, yung matataas na opisyal ng pamahalaan, pinapasagot sa anong mga sinasabing pagkukulang o pagkakamali or korupsyon. Yan po ay isang exception na nakalagay mismo sa ating Bank Secrecy Deposits Law. Ulitin ko lang, excluded po ang deposito ang paghayag ng isang deposito kung tayo po ay nasa impeachment trial. At nung panahon po ni Chief Justice Corona, sinubpina po ng impeachment court yung bank accounts at yan po ay tinestify, kung hindi ako nagkakamali, ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Siya ang nagtistigo doon, kung hindi ako nagkakamali. Okay. So may president na po pala. May president yan. May president na at may batas kung saan ang sinasabi ay pwedeng isubpina ang bank records. May isang issue pa. Sinasabi hindi mo pwedeng isubpina ang bank records bago maging impeachable official. Opo, bago ang appointment ng election ng impeachable official. Sa akin po mali dahil sa kung ang pinagreklamo sa impeachment complaint ay unexplained wealth. Kailangan siguro malaman ng taong bayan kung saan ba nag-umpisa. Kung nag-umpisa ba piso lang ang deposit, tapos naging bilyon-bilyon, saan lang galing ito? Ngayon, kung hindi mo pakita yung starting deposit bago siya pumasok sa pamahalaan, hindi mo masabi kung yan ay unexplained deposit dahilan sa hindi mo alam kung anong starting amount. Pero paano po sa sitwasyon ngayon, parang joint account ito, may isang pribado na baka siya yung nagrereklamo sa Data Privacy Act po, Senador. At yun din po ang dahilan ng depensa, Senador, na hindi daw dapat idawit yung isang pribadong individual Yung na asawa po ni VP. Ngunit nung binuksan nila ang deposit account, alam nila na si Vice President Sara ay isang public official at hindi pwedeng itago sa isang conjugal asset record na ito'y unexplained wealth kung ito may unexplained wealth. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng tingnan yon dahil na siya ay joint account namin. Hindi po at hindi lang yon. Yung mga sources kung saan ang galing ang deposito ay makikita mo rin kung wala namang tinatago, kung yan po ay galing sa kinita sa profesyon, ay makikita naman may trace mo kung saan yung galing yung pera. So hindi po depensa yan, hindi po pwedeng
maitago ang issue na unexplained work doon sa sinasabing joint account yan. Mhm. Okay, so itong mga issue ng Bank Secrecy Law, Data Privacy Act, wala ito pagdating sa impeachment trial. Tama po yan dahil yung impeachment trial, ayan po ay nakasalagay sa ating saligang batas. At ang saligang batas ay superior po to any pangkaraniwang Law. batas na ipinapasa ng Kongreso. Mhm. Superior po ang provision ng ating saligang batas. Kaya nakalagay po yan sa saligang batas, so it is superior doon po sa mga pangkaraniwang batas na pinapasa ng Kongreso. Does this apply po dun sa BIR records, yung tax documents po? Paano po? Yung pong, Sorry. yung pong tax documents, Senator Drilon, ganun din po ba? Superior po? Kasi ang sinasabi po ay ang presidente lang daw ang may karapatan na magbigay ng utos para maisiwalat yung tax documents. Nakalagay po yan sa batas na Pangulo lamang. Ngunit pwede ring ilabas kung mayroong authorization ang Pangulo ng Pilipinas. At pangalawa, iyon pong sinasabi nga natin, yung kapangyarihan ng Senado upang suriin ang magdesisyon sa impeachment court. Iyan po ay sinasabi ng ating saligang batas. And therefore, ang kapangyarihan upang magkaroon ng maggawa ng impeachment trial ay ay hindi mo pwedeng ipagtabi dahilan doon sa isang batas na ipinasa ng Kongreso. So, yan po ang mga prinsipyo dyan. Magtatatlong linggo na tayo sa impeachment trial. Nakabantay ba kayo? Ano bang reaction nyo po? Maganda ba yung direksyon o nag-aaway-aaway yung senator judge eh? Natatawa si Senator Drilon. Ako po nanonood, ngunit kagaya nyo siguro, pagkatapos ng isang oras, ayaw ko na, pagod na ako. At ako Bakit po yung po? abogado. At ako po yung abogado. At dumaan 2 beses sa impeachment trial. Opo. I still get bored. Dahil lang sa masyadong mahaba, masyadong technical. Ang nakakalimutan ng ating mga kasamang senador, ang taong bayan po ay nanonood, sinusundan. Tama. At kung masyadong technical, hindi po maintindihan ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Kaya pwede po, unang-una, kung maalala ninyo, yung mga tanong tungkol sa authenticity at chain of possession noong video, Opo. ay dalawang araw yata nagdedebate yung mga abogado. Kaya nga eh. Pati yung photocopy, di ba, Senator? Pinagtatalunan. Opo. Isang tanong lamang, hindi ba napanood nyo na yun? Napanood ko na yun. Napanood na ng milyong-milyong Pilipino. Bakit kakantahirap pa to prove the authenticity? Dahil yan po ang proseso sa husgado. Ngunit ang dapat hindi mo kalimutan ng ating mga senador ay hindi po husgado ang kaharap nila dito. Ang kaharap nila ay yung impeachment court. Hindi naman po naintindihan yan ng ibang judges dahil sa hindi naman sila abogado. At lalo na po ang taong bayan, hindi naiintindihan yung sinasabi dahil sa hindi naman sila abogado. Kaya po, ang pakiusap ko para po malaman ng taong bayan kung ano talaga katotohanan, siguro tawagin ulit ng liderato ng Senado ang mga magkabilang panig at pilitin wag nang magtanong dito sa kung authentic itong video na ito. Authentic ito, tanggapin nyo na. Kung hindi nyo tatanggapin, may proseso sa husgado, sinasabi, judicial notice. Ibig sabihin, kinikilala ng husgado na ito'y authentic, hindi na kailangan ang pagpaliwanag pa kung bakit authentic. Pwede po yan. So that can cut short the proceedings at maintindihan ng taong bayan na itong video na ito ay authentic dahil sabi ko nga, napanood mo na napanood na natin lahat yan. At yan po ay wala namang nagsasabi kahit si Vice President Sara. Hindi niya naman sinasabi na hindi authentic ito pag ginagamit niya rin. So bakit pa ang haba pa ng proseso? Sayang ang oras.
sayang, hindi lang yung sayang oras. Nagsasawa ang taong bayan if hindi na sinusundan. Senator Drilon, isa pa po sa pinag-uusapan namin ni Igan yung sasayang na oras, yung mga manifestation po ng senator Na walang judges kinalaman. na hindi naman po related sa impeachment. Minsan ang tagal po nilang nagsasalita. Ano pong opinion nyo dito? Mahirap talaga bigyan ng mikropono yung senador eh. No, but kidding aside, alam mo, yan po ay mag-appeal na lang tayo sa bawat senador na Yes. iba ito eh, impeachment trial ito. Mataas ang interest ng taong bayan. Huwag natin sayangin ang oras natin sa mga manifestation na wala namang relasyon doon sa impeachment trial. Pakiusap na lang po ang ating magagawa dyan dahil you cannot limit the senator judges on the time that they use. Hindi mo po pwedeng pigilan ang isang senador judge na magsalita. Kaya sa konsyensya na lang po nila ang appeal natin na huwag namang gamitin ang impeachment trial at ang nationwide TV coverage doon po sa mga manifestation na wala namang relasyon sa impeachment trial. Pero hindi rin sila papaawat. May sarili silang mga blog site, mga FB account. Ay, kaya na sinasabi ko, mag-appeal na lang tayo. Dahil hindi kami pwede pumasa ng batas na sabihin, huwag kayo magsalita. Freedom of speech, ano po, Senator? Tama po yan at walang remedyo dyan kung hindi to appeal at their conscience. At politika yan eh. Babatikusin sila sa GMA7 kung hindi tama yung ginagawa nila. Pero, but that's the reality. That's the reality. Ang solusyon dyan, hindi palaging illegal. Political ang iba. Kagaya nung paggamit ng panahon para magpasiklab sa taong bayan through media na walang relasyon sa impeachment trial. Yan po ang remedyo, hindi legal dahil na po pwede mapigil yung mga senador. Halimbawa po, outside of impeachment court, yun nga sa kanilang mga blog, social media account, nagbibigay sila ng opinion o kanyang saloobin sa nangyayari, mga pag-question, hindi ba sub judice yun? Hindi po. Hindi. Kung ayaw po ng taong bayan natin, ay di huwag sila manood doon. Okay, Senator. Sub judice. Having said that, sub judice is applicable to strictly judicial proceeding. Hindi sa impeachment. Dahil ang sub judice, ibig sabihin, ay iyan po ay ni-impose so that you cannot influence the judge. Hindi po pwedeng ma-influence ang decision dahilan po sa mga statements na ginagawa outside of judicial of the judicial proceeding. Ito naman po hindi proceeding sa husgado. Kaya gano'n ang sitwasyon. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.